sa isang kamag-anak ng namatayan, napakasakit isipin ng katotohanan na wala na ang iyong mahal sa buhay. Ito na yata ang pinakamasakit na mapagdaraanan ng isang tao habang siya'y mayroon pang malay sa mundo. Dagdag tindi pa ng sakit kung matagal mong nakasama at matagal ang pinagsamahan ng iyong nawalang kapamilya. At sabihin pa na may edad na o matanda na yung namatay, basta kadugo o malapit sa iyong puso, napakasakit pa rin ito. Sa dako naman ng mismong namayapa, ano nga kaya ang nangyayari sa kanila? Ano ang kasunod matapos nilang iwan ang katawang lupa nila sa kanilang himlayan? Ito ay ang paniniwala na may aspeto ng kanilang kamalayan, ito ay ang kaluluwa nila. Paniniwala na pumupunta na sa langit ang kanilang kaluluwa, at doon ay wala ng pait at sakit silang mararamdaman dahil kapiling na nila ang may kapal. Maari rin nating mga buhay pa, natanggapin na hindi natin mababatid ano nga ba talaga ang mangyayari. Yun sa Hinduismo, sila ay nabubuhay na muli at lilipat sa iba namang katawan, reincarnation. May paniniwala naman na pumupunta ang kaluluwa sa purgatorio at maghihintay na ibalik muli sila sa mundo upang mabuhay sa panibagong pagkatao. At dito ay maitatama na nila ang kanilang pagkakamali sa nakaraan nilang buhay. Sa mga Katoliko naman, naniniwala sila sa langit at impyerno. Kapag naging mabuti at nabuhay ayon sa kautusan ng Diyos, makakapiling nila ito sa langit, at kung kabaligtaran naman, ay sa impyerno mapupunta ang kanilang kaluluwa at magdudusa sa walang hanggang apoy nito. Ano nga ba ang totoo? May ebidensya kaya ng mga nabanggit na paniniwala. Ang tanging mga maitatala lamang ay ang mga tinutukoy na near-death experience. Ito yung mga karanasan ng mga taong namatay na ngunit nabuhay na muli. Kagaya ng isang kwento ng lalaki na nakita niyang umangat ang kanyang sarili mula sa kanyang katawan habang siya ay nagagaw buhay sa ospital. At nakakita siya di umano ng liwanag. May isa ring kwento ng babae na 7 minuto na umano siyang namatay at kinumpirma na mismo ng doktor ngunit lima lang nagising at nabuhay. Tuman ang katotohanan, mas mabuti na lang na pagyamanin natin ang ating buhay habang tayo ay nandirito pa. Bigyan natin ng kabuluhan ng ating oras at huwag itong aksayahin sa mga bagay na hindi mahalaga at hindi makabubuti sa atin. Mainam rin na huwag tayo mag-focus sa mga material na aspeto ng pang-araw-araw. Ang maging simple at masayahin sa anumang meron tayo ay sapat na. Mahalin natin ang ating pamilya at pahalagahan sila, habang sila ay kapiling natin.